Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan, kahit po mahirap ang buhay. Tiis-tiis lang po. Meron pa pong pag-asa mga kababayan. Tiis-tiis lang po. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin itong proclamation rally po ng administrasyon po ng bagong Pilipinas mga tambay. At nagpahayag po at nagtalumpati po ang Pangulo ng Pilipinas na puro pangako po yata ang binigay sa atin mga tambay. Puro pangako at ngayon, mangangako na naman po sila mga kababayan. At ibinida po ang mga track record po. Ang mga track record din po ay binida po ng kanyang mga pambato sa kanyang administrasyon mga tambay. Painggan po natin ng Pangulong Marcos sa kanyang lalawigan sa Ilocos Norte mga katambay. Ito pong mga nakaraang oras lang po. Painggan po natin ang bago na naman po niyang pangako mga katambay. At gusto na naman po yata tayong buduling muli mga kabayan. Another budol na naman ba ang gagawin sa atin ng Pangulo? Mga kabayan, painggan po natin. Parang mahirap makapaniwala. Sandali lang po mga kabayan. Setup ko lang po. At syempre, ang senadora na mamangka sa dalawang ilog, nandun din po ang senadora Amy Marcos mga kabayan. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Nakita niyo pa mga tambay, napakahangin po ng Pangulo yata. Siya lang daw po sa buong kasaysayan mga tambay. Mukhang siya lang po. Sila lang daw po ang merong buo, kompleto sa kasaysayan nila mga tambay. Kasaysayan nila. Buo, kompleto, magmula po sa baba. Siyempre, hanggang kagawad dyan, kapitan. Hanggang senatorial, mga tambay. Nandiyan ang mga mayor, gobernur, konsyal, bukal, kung ano-ano pa. Kompleto raw po sila, mga tambay. Ang tanong natin, mananalo po ba kayo? Kompleto. Ano po ba ginawa nyo sa Pilipinas? Ano po ba ginawa nyo sa bansa namin? Sa bansa namin, ano ginawa nyo po sa mga Pilipino? 3 taon. Drugs nga lang hindi nyo po matuldukan di ba Mr. President? Drug issue lang po. Yung drugs issue nyo po, pagpapadrug test nga lang hirap na hirap nyo tuldukan. Ngayon, ipagmamalaki nyo sa amin na kayo lang po nakagawa na buong Pilipinas may kandidato po ang inyong administrasyon. Ang tanong, sino po gumagastos? Sino po gagastos sa halalan? Di po ba? Pera ng taong bayan po yata ang gagastosin nyo riyan. Di po ba? Nagkakabukuhan na nga po sa pera namin. Ano po ba nangyayari sa pera namin? Lalo po sa institusyon ng Kamara. Sa BICAM committee report nila, blanco. Pagkatapos nung pinirmahan nyo, biglang lumabas ang 241 billion. 2025 pa lang po yan. Paano po yung 2023 and 2024, Mr. President? Ituloy po natin ang pinagmamalaki po ng ating Pangulong Marcos Jr. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Ay, siyempre, hindi pangkaraniwan. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro.
Ang amin pong ipinagmamalaki. Tingnan niyo po mga tambay, sa kanila raw kompleto po, pambihira. Paano naman hindi makukumpleto? Karamihan po ng partido nyo yata dyan, puro balingbing. Halos lahat po ng kandidato nyo po ay puro po yan galing at sumipsip. Karamihan po dyan sumipsip sa dating Pangulong Duterte. Halos po yan, puro balingbing po yata, halos yan. Mga doble cara po yata sila, ang mga kandidatong ito. Di po ba? Mamaya, ihimayin natin yan, mga kabayan. Tuloy pa natin. Napakayabang po ng Pangulo ngayon. Hindi kaya nakatira di umano ang Pangulo. Naglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Naawa pa siya sa partido ni dating Pangulong Duterte. Naawa daw dahil hindi raw nakakuha ng magagaling na politiko. Yung nakuha mo nga bihasang-bihasa na. Di po ba mga kababayan? Yung nakuha po ni Pangulong Marcos, katulad niya po yatang bihasang-bihasa. Saan po sila bihasang-bihasa? Sa ating pera yata. Di ba? Bihasang-bihasa sila lahat sa ating pera. Kung paano po nila pagtakpan ng kanilang mga budget, mga nanungkulan na po ito Di ba? Lalo ang Pangulong Marcos, bihasang-bihasa po. Pumipirma po ng blanco. Bihasang-bihasa po ito. Mas mainam na po yung partido ni dating Pangulong Duterte. Hindi bihasa. Hindi bihasa yata sa mga pagnanakaw yata, mga tamay. Di umano. Napakayabang pala ng Pangulong Marcos. Kung hindi dahil kay Vice President, manalo ka bang presidente? Pambihira ka naman, Isip-isip din, Mr. President. Hindi ka kasi marunong tumanaw na utang na loob at hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo. Mananalo ka ba presidente kung hindi dahil sa mga Duterte? Ngayon, ubod po yata tayo ng yabang ngayon, Mr. President. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa... Kakarampot nga, baka talunin ka pa Kakarampot daw po ang pambato ng oposisyon ni dating Pangulong Duterte. Kakarampot. Yung kakarampot nga, baka hindi ka pa manalo. Ano ba naman ang ginawa nyo sa bansa natin? Ano ginawa nyo sa bansa namin? 3 taong issue ng korupsyon. Issue na sobrang gamitin na kapangyarihan. Di ba? Ang power. Pati ang mga Pilipino natatakot na kung gumamit kayo ng kapangyarihan. Pati mga mamamahayag katulad ng social media. Kinikitil po ng inyong administrasyon, lalo ng institusyon ng Kamara. Pati ang malayang pamamahayag. Katulad po sa social media, ang freedom of speech at freedom of expression, kinikitil na. Pilit na iniimbestigahan ng TRICOM. Ganyan po ang pamamahala nyo. Ipinagmamalaki nyo ang kompleto. Gustong-gusto nga namin yan yung kompleto kayo. Para kompleto kayong mainidoro. Ang tanongin mo, Mr. President, nagugustuhan ka pa ba ng taong bayan bilang Pangulo ng bansa? Di ba ba? Yan ang napakalaking tanong. Nagugustuhan pa ba kayo? At sa tingin nyo po ba, ang suporta ng Pilipino ay makukuha nyo? Ang makukuha nyo lang, yung nakikinabang sa inyo. Yung nakikinabang lang po sa inyo. Ang boboto sa inyo. At yung mga tanga, bobo at gago na nabibili ang kanilang pagkatao sa kakarampot na pera. Yan, makukuha nyo po yan. Numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kapakanan, ibang klase. Kaya naman, nagtataka nga parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Aba, talagang napakatalino ng presidente natin ngayon. Para lang daw inutusan lang bumili ng suka ang mga pambato ng kalaban nila. Pambihira. Ikukumpara mo sa mga senador mo.
Ang pambato ng dating Pangulong Duterte, karamihan ay abogado. Hindi ba bangag ang Pangulo di umano? Hindi kaya bangag? Tingnan niyo po mga kandidato niya. Mga tama, ano lang natin, no? Tingnan niyo po kandidato niya, oh. Ayan ang kandidato niya pinagmamalaki na hindi mga pinagmamalaki niya. Mga kandidato po niya. Sino po ba kandidato niya? Si Manny Pacquiao, mga tambay. Si Benhur Abalos, Francis Tolentino, Bong Revilla, Erwin Tulfo, Tito Soto, Pampilo Lacson, Lito Lapid, Abi Binay, Pia Cayetano, at syempre po ang kanyang ate na si Amy Marcos at si Camille Villar. Mga tamay, pabirhin mo. Puro naglingkod na po ito. Ano po ba ginawa nito sa ating bansa, mga tamay? At kasama pa rito isang boksingero. At yung isa po dalawa po artista. Yung isa naman po nagpalit pa ng pangalan. Ibang klase nagpalit ng pangalan, si Sylvester. Mga tama, ibiruin nyo po yun. Tapos ipambabato mo rito sa team ng Duterte na pinabili lang daw po ng suka ang team Duterte. Mga tama, ibiruin mo yun. Karamihan dyan abogado. At naglingkod na po yan. Katulad nila Senator Bato. At si Senator Go. Puro abogado po to si Marcoleta. At si Bondok. At itong si Hinlo JB at si Lambino Raul. At syempre po, ang artista po rito si Salvador Philip. At syempre po, ang Pastor Kibuloy na napakarami pong tagasunod o miyembro ng kanyang kingdom, mga tambay. Sigurado na may boto ito Paano mo sasabihin pipitsugin at pinabili lang ng suka, Mr. President, ang pambato po ng ang dating administrasyon po o dating Pangulong Duterte? Paano mo sasabihin na, pinabili na suka at minamaliit mo? Samantalang iglesia pa lang ni Kristo. Hindi mo na makukuha ang boto ngayon. Ilang milyon na yon. Pera pa yung kikibuloy. Ilang milyon yon. Di po ba? At pera pa. At hindi pa kasama ang puwersa ng OFW. Hindi pa kasama ang puwersa ng Bisaya. Hindi pa kasama ang puwersa ng Mindanao. Minamaliit mo yung sinasabihan mo na pinabili lang ng suka. Baka naman sabihin sa'yo ng mga Pilipino. Baka sabihin na, ikaw, Mr. President, pinabibili ka lang ng droga, di umano. Tagabili ka lang yata ng droga, di umano. Baka yan naman ang sabihin sa'yo ng mga Pilipino, Mr. President. Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng maganda talaga record ng mga pambato nyo, lalo sa institusyon ng Kamara at Senado. Kaya nga natuklasan ng taong bayan, Mr. President, di ba? Walang resibo ang pondo po ng inyong mga pambato. Nahandyan pa yung gumawa ng rules of batas na dating Senador Pampilo Lacson, ang gumawa po ng rules of batas nila na hindi po sila allowed magbigay sa COA ng kanilang mga resibo kung paano nila ginagastos ang kanilang mga pondo na binibigay ng taong bayan sa kanila. At walang public hearing ang pondo nila. At syempre, ang kailangan lang po nila isubmit sa COA dahil nga meron silang special na rules o batas, liquidation by certification lamang, mga tamay. Ganun po. Kaya subok na subok po ang inyong mga pambato. Magmula po sa inyo, subok na po ang inyo pong administrasyon. Saan po? Sa katarantaduhan po yata. At sa kawalang hiyaan po yata. At sa pera po na hindi po maipaliwanag ninyo ang inyong administrasyon. Hindi nyo po maipaliwanag, walang investigasyon. Subok na po. Pati po, lalo-lalo ang institusyon po ng Kamara. Ang pera namin 2 tao lang ang kumukontrol ayon sa Vice President. Di po ba, Mr. President? Subok na subok po kayo. Magmula po sa baba hanggang sa taas ay napakarami po yatang sasagutin. Lalo po sa pera namin. Ito po, subok na subok nga po talaga kayo Mr. President. Ayan po, subok na subok po ang mga kasama nyo at lalong-lalo po kayo, Mr. President. Subok na subok po kayo ng mga Pilipino, Mr. President. Katulad po niyan,
Yung mga ginawa nyo po sa aming ginto, 129 billion. Ano po nangyari dyan? GSIS, 62 billion, 62.5 billion. SSS, 62 billion. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. PDIC, 117 billion. PhilHealth, 89 billion. At flood control, hindi bababa sa 500 billion, mga katambay. Wala pa dyan ang Maharlika Investment Fund. At wala pa dyan ang pinagbentahan ng airport. At wala pa dyan at hindi pa lumalabas ang hatol ng Supreme Court sa 2025 national budget na napakaraming blanco na nalagyan ng numero. Subok na po kayo, Mr. President. Subok na po kayo. Pati po ang inyong pinagmamalaki na i-endorso sa mga Pilipino, subok na rin po. At bistadong-bistado po ng mga Pilipino mula Luzon, Visaya at Mindanao at pati po sa kasulok-sulukan ng mundo ay bistadong-bistado na po ang Caracas po magmula po sa inyo at sa inyong mga ini-endorso, Mr. President. Bistadong-bistado. Kilalang-kilala na po kayo talaga. Subok na subok. Tama po kayo. Subok na subok po talaga kayo. At ang inyong ini-endorso. Kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Walo po, sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Ay, siyempre, veterano. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Siyempre, alam na nga nila. Kabisado na nga nila, di ba? Karamihan po dyan, galing na dyan. Kaya nga po nagkaroon po sila na special na rules, di ba? Na liquidation by certification lamang. Dahil sanay na sanay po sila eh. At karamihan po ng pambato na binanggit nyo ay puro balingbing. mga ito po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, puro ano po ito, matindi po. Lalo po si Pacquiao, di ba? Talagang kung ano po sa dating Pangulong Duterte, makadikit. Di ba? Lalo si Francis Tolentino, mga tambay. Sila Bong Revilla. Nakita po natin kung paano po yan sumipsip sa Vice President Sara Duterte. Lalo po ang mga tulpo. At lalo po si Tito Soto na naging Senate President pa po ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Talagang nahandyan di po ang mga bilyar. Di po ba mga bilyar? Talagang halos sa dikit na dikit po at binigyan pa ng posisyon ni dating Pangulong Duterte ang kanyang kapatid na si Mark Villar, di ba, sa DPWH. At lalong-lalo po ang Senadora Amy Marcos. Nakita niyo po ang Senadora Amy Marcos, talagang Marcos po talaga. Namamangka po sa dalawang ilog. Akala niya po makakakuha naman po siya at makakabudol na naman po siya, sa mga Pilipino at akala niya po mananalo. Sa COMELEC po siguro, kung magkakaroon po ng malawakan dayaan, baka manalo po sila. Kung dadayain po yata nila di umano eleksyon. Di ba? Nakita niyo po, katulad po nito si Pia Cayetano, si Alan Cayetano ay nakadikit po sa mga Duterte, sila po. Ito po si Lito Lapid, lalo po si Lacson, na siya po ang author yata ng nangyari po na liquidation by certification lang po ang pondong binibigay natin sa kanya. Puro tama po si Pangulong Marcos, mga bihasang-bihasa po ito. Lalo po si Abby Binay, mayor po ng Makati. Bihasang-bihasa po ang mga Binay, di ba? Lalo sa kaperahan, bihasang-bihasa po. Hindi na po kailangan turuan itong mga ito. Mga kababayan, hindi na po kailangan turuan itong mga kandidato po ng Bagong Pilipinas. Ito pong 12 kompleto na sinasabi. Hindi na po kailangan turuan. Kabisado na po nila ang ating kaperahan. Kabisado na po nila lahat kung paano po nila gagalawin
at hahawakan ng ating pera, kabisado na po nila mga tambay. Yan po ay pinagmamalaki ng Pangulong Marcos. Talagang hindi po katulad doon sa kabila na kulang na ay pinabili lang daw po na suka. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Dako po, ayuda. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Nako po. Kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok, at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. Talaga hindi na po bagito, Mr. President. Hindi na bagito. Napakarami nga po nagawa eh. Karamihan po yata nagsiyaman na eh. Sa dami ng ginawa, nagsiyaman na, naging bilyonaryo pa yata. Sa dami po ng nagawa sa Pilipinas. Di ba? Palibasa kasi hindi kayo naghihirap at hindi kayo kumakain. Hindi kayo kumakain pagkain mahirap. Di po ba mga tambay? Ibang klase. Ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Oo, siyempre. Tingnan niyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Oo naman, sobra. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Yeah, si Manang Aimee. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. Nako po. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang 3 naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto, ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Okay na po mga kababayan, huwag na po natin ituloy at talagang ang Pangulo ay napakasakit pong pakinggan at napakasakit po sa kalooban pag nagsasalita po ang Pangulo. Napakahusay pong magsalita, pero unang-una po siyang wala mo makitaan ng gawa sa mga Pilipino. 3 taon po tayo naghihikahos, dinala po tayo sa kahirapan, mga tambay. Tapos ngayon, meron na naman po siya, ini-endorso sa atin ang Pangulo. Lahat po na ini-endorso niya ngayon ay hindi po natin nakitaan ng sinasabing legasiya nitong mga senador na ito, mga tambay. Itong mga pinagmamalaki niya. Saan po ba tayo dinala ng administrasyon ng Pangulo para paniwalaan po natin siya at iboto natin ang kanyang inendorso? Sige nga, saan po tayo dinala? Dinala po tayo ng 3 taon sa kahirapan, sa kakulangan at kawalan makita o makuha man lang ng trabaho ang mga Pilipino at kailangan pa mag-abroad. Dinala tayo sa kahirapan, pangako. Yan po ang ginawa po sa atin ng 3 taon. Ano pa? Dinala tayo sa korupsyon. Laganap na korupsyon. Di ba? Ano pa? Dinala tayo sa laganap na droga. Pati po siya ay may issue ng droga.
kanyang pamilya at karamihan po ng mga senador na ayaw magpa-drug test at congressman. Takot na takot po sa drug test. Lalo-lalo po ang Pangulo. Takot na takot po sa hair follicle drug test, mga tambay. Takot na takot. At saan pa tayo dinala? Sa napakalaganap na krimen. Krimen. Kidnapping, holduping, patayan. Nandiyan pa ang mga terorista. Buhay na naman po ang CPP, NPA, NDF. Hindi po ba? Grabe, dyan po tayo dinala sa napakalaking problema ang ibinigay sa atin ng 3 taon. Korupsyon. Napakalaking korupsyon na hindi maipaliwanag. Walang investigasyon. Hindi pa nabanggit ng Pangulo yung kanyang pangako. Hahabulin ko kayo mga smuggler. Bilang na ang araw nyo. Bilang na ang oras nyo mga smuggler. Ang mga smuggler mukhang natutulog pa sa Malacanang. Di kaya? Meron pa yatang kwarto sa Malacanang. Ang mga drug lord, mga smuggler, hindi kaya? Meron isang kwarto sila sa Malacanang. Kaya? Di umano. Tapos i-endorso sa atin ng Pangulo na napakagaling na Pangulo, mga kababayan. Ibang klase, isang damukal na pera. Hindi maipaliwanag, walang investigasyon. Tapos ngayon, ipagmamalaki sa atin ang mga kandidato ng kanyang administrasyon na sinasabing subok na. At ang administrasyon po ay napakagaling at pinintasan pa ang mga kalaban na parang pinabililan daw po ng mga suka. Mas mainam na po ang pinabili ng suka kaysa mukhang adik at mukhang durugista. Di umano. Mas gusto na ni Kamanong ang bumibili ng suka kaysa bumibili ng droga at ginagamit pa ito. Di umano. Mga kababayan, nakita mo? Ang mga politiko na pinagkukuha niya, puro trapo. Puro trapo. Puro balingbing. Mga naglingkod na sa atin, ano ang nagawa po nitong legasiya, mga kababayan? Itong mga tao na ito. Katulad ni Manny Pacquiao na isang boksingero, naging politiko. Ano po ang mayaman lang po ito. Kung ito po hindi mayaman at sobra-sobrang pera, manalo po ba ito? Mananalo po ba ito, senador? Sige nga, nanalo lang ito dahil sa sobrang dami ng pera at sumikat bilang boksingero, mga kababayan. Ito pa po, yung si Ben-Hur Abalos, grabe, meron din pong issue na sumisinghot din daw po, di umano ito. At ito si Francis Tolentino, mga kababayan, ibang klase. Nanalo lang po itong senador dahil po sa dating Pangulong Duterte. Lumaban na po itong senador, talo. Pero nung dumikit po sa dating Pangulong Duterte, nanalo po siya. Ngayon, nakanino po siya? Nandun po siya sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte na meron tayong weak na Pangulo at meron din daw po tayong drogista o drug addict na Pangulo. Ayon sa dating Pangulo at kay Cathy Binag. Doon po sila sumasama. Kasi sagana po yata sa pera doon di ba? Napakarami po kasing pera. Pera ng Pilipino yata ang nagagamit nila dito po sa kanilang ambisyon, kapangyarihan. Pera natin yata ang nagagamit nila, mga kabayan. Kaya magsasama-sama po talaga sila dahil sa pera po yata natin gamit na gamit po ngayon sa halalan. At ito pa po, si Bong Revilla. Ano po asahan natin kay Bong Revilla? Ilang dekada na po ito. Artista po. Yumaman na po ito ng yumaman yata ng sobra, mga tambay. Ibang klase. Ibang klase rin po ito makasipsip, makahimod, lalong-lalo sa Vice President Sara Duterte, mga tambay. At lalong-lalo si Tulfo. Itong mga Tulfo, nakita nyo po kung makasipsip po ito sa dating Pangulong Duterte. Grabe po ito. Nabigyan pa nga ng posisyon di ba, mga kapatid dito. Kaya lang nagkaroon ng anomalya o korupsyong issue ang mga kapatid dito. Kaya nasibak po ni dating Pangulong Duterte mga kapatid dito di ba? Yung dating yung secretary po na babae, I think si Wanda. Tapos yung kuya po yata, nasibak din po yata. Dahil nakitaan po yata ng mga anomalya, di umano. At lalong-lalo po si Tito Soto. Artista po ito. Ito po, mga kakaliwa, mga kanan, pwede po ito. Hindi po balimbing ito. Pinagkatiwalaan po ni dating Pangulong Duterte ito. Pero ngayon, nakita niyo po, kahit saan po pwede ito. Dahil nga po,
sa pakinabang din po yata. Artista talagang ganon. Meron pa Itbulaga. Syempre, ang Pilipino, karamihan po, fanatic, di ba? Lalong-lalo po itong gumawa ng batas, na special na batas daw po. Yung kanilang liquidation based certification lamang. Si Pampilo Lacson, mga kababayan, ibang klase po ginawa nito. Sa napakahabang panahon, ay secured po ang pera natin sa kanila. Hindi natin nalalaman kung saan nila dinadala dahil nga po, sekreto, parang bycam. Di ba? At lalong-lalo po si Lito Lapid. Tinubuan na po ng ugat dyan yan. Ano po, napakinabang natin kay Lito Lapid, mga katamay. Maliban po sa mapagkikita po natin yung pinuno na yan sa TV. Kayo na po, mga katamay. Yan po, mga pambato. Ito, si Abby Binay, napakarami pong issue ng Makati sa kanila. Mismo sila nagsusuwagan doon dahil sa kapangyarihan. Nag-aaway-away, mga tamay, dahil sa kapangyarihan niya at pera. At ito po, Pia Cayetano, mga tamay. Mga nakadikit po ito sa dating Pangulong Duterte. At nagugustuhan po nila na may issue po ng droga ang nag-i-endorso sa kanila. At may issue pong napakaraming korupsyon na wala po silang ginagawang investigasyon. Mga kababayan, itong mga senador na ito, senador po ito. Wala nakikita pong anomalya po ito na mga sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President na dapat imbestigahan yung ginagawa nilang mga extraordinary sa budget at yung ginawa nilang estapa sa pagkuha at paglipat ng pera ng bayan. Di ba? Itong nabanggit natin, PhilHealth pa lang. Walang investigasyon dito. At lalong-lalo po ang Senadora Amy Marcos. Ano po ba ang Senadora Amy Marcos? Namamangka po ito sa dalawang ilog, di ba? Talagang kahit saan mo siya ibaling, nahandun siya. Mga kababayan, nahandyan pa rin po ang kanyang kinukuha pa rin po ang suporta ng mga Duterte at ni Vice President Sara Duterte. At tayong mga Pilipino, kumukuha na naman po ng tiwala na pagkatiwalaan po natin siya. Ang tanong, ano po ang ginawa nila sa ating bansa, mga kababayan, ng 3 taon? May ginawa ka rin po ba, Senadora Amy Marcos? May ginawa ka rin po ba mga investigasyon? Ilan po kayong senador dyan? Nahandyan po si Lapid, si Revilla, si Tolentino. Nahandyan po si Cayetano, si Pia. Ikaw, Amy Marcos, senadora. Nag-imbestiga po ba kayo? Nung mga nakaraang taon, ano sabi nyo? Dapat imbestigahan ang issue ng flood control. Ano ang nangyari sa programa? Kayo po ang nagsiwalat dyan. Isa po kayo sa nagsiwalat ng flood control. Napakalalaki pong gastos ng Pilipino. Billion isang araw. 1.4 billion, hindi bababa, tataas ang gastos po sa isang araw. Wala po kayong ginawa. Hanggang daldal at ngak-ngak lang po kayo, Senadora. Ngayon, eto na naman po kayo. Kukunin nyo na naman po ang tiwala namin para pagtakpan, konsintihin ang mga korupsyon ng bagong Pilipinas, walang investigasyon. Pero pagdating sa mga Duterte, dire-diretso ang investigasyon nyo na wala namang mapatunayan. Samantalang nahandyan mismo yung pera namin. Hinahawakan ninyo. Walang investigasyon. Pakalalaking issue na dapat imbestigahan ng Senado at Kongreso. Wala lang. Bilyon-bilyon. Wala lang. At ito pa po isa, another bilyar na naman po. Bilyonaryo po ito. Bilyonaryo. At ito po ay talagang nakadikit din po ito sa mga Duterte, mga kababayan. Nanalo pa nga yung kuya nito o yung kapatid nito, mga kababayan. Ngayon, bilyar na naman. Talagang sa politika, makikita mo talaga dyan. Ang sinasabi po, karamihan po mga politika at karamihan ng politiko ay hindi po mga balimbing. Hindi po sila balimbing. At puro po karamihan dito ay meron pong paninindigan. Makabayan. Karamihan po, makabayan. Lalo po dito, puro makabayan ito. Sa tingin po ni Kamanong, makabayan. Lalo kung maraming pera ang sasamahan. Nagiging makabayan po sila sa pera yata. Makabayan sa pera. Kaya po mga kababayan, isip-isip po tayo. Huwag po tayong magpalukot, magpabudol. Matatagal na po ito. Ayan. Yung mga pagmumukha na yan, mga tambay, naglingkod na po yan. May mga congressman dyan, senador. Huwag na po tayong magpabudol muli sa mga salita, artista, naglingkod, kuno. Napakagaganda sa salita ang mga pinarating lang po na sa ating speech. Mga kababayan, huwag po tayong pumayag, mga kababayan. Huwag po natin tangkilikin ang mga klase na ganitong politika na dinala lang po tayo sa kwento
dinala lang po tayo sa speech, dinala lang po tayo sa pangako nitong mga tao na ito. Mga kababayan, hindi po natin kailangan ng ganitong mga naglilingkod na pag naupo na, ay parang mga hari na, mga kababayan. Wala na. Nakita nyo po, hirap na hirap nga nila ipasa ang bitay para sa kanila. At hirap na hirap nila ipasa ang drug test para sa kanila. Ayaw nilang gawing urgent ang bitay para sa mga magnanakaw na politiko at drug test para sa mga politiko na gumagamit ng droga. Mga kabayan, tapos sasabihin mo dito sa grupo na ito, yung mga pinambili lang na inutusan lang parang bumili ng suka. Ibang klase pala. Mga kabayan, ito ang sinasabi nga natin, mga kabayan. Ganitong klase po pala ang Pangulong Marcos. Pagkatapos makuha niya ang pakinabang sa mga Duterte, kung hindi po dahil sa Duterte at lalong-lalo sa Vice President, makikita po ba natin ang angas niyan? Makapagsasalita po ba na inutusan lang kayo bumili ng suka, parang pinabili lang kayo ng suka. Itong presidente na ito. Sige nga. At talagang sinasabi na sila lang daw ang nakakumpleto sa kasaysayan nila. Magmula sa baba hanggang sa taas, kumpleto ang kanilang pambato. Sa dami ba naman ng pangako? Ayuda. Pirma pangalan ng mga congressman doon sa sinasabi nag-impeach sa Vice President ay 100 million, 225 million na ang umuugong dyan, di umano. Paano hindi mo makukuha ang mga politikong korap? Karamihan na nakuha may puro korap. Di ba? Karamihan yata na sumama di umano sa bagong Pilipinas ay karamihan po yata ay korap. Hindi po tangat bobo mga Pilipino para tangkiliking kayo. Wala kayong ginawa sa amin. Inubos nyo lang ang pera namin na wala kaming nahita sa inyo. Ang totoo, real talk, sila, kayo, ang maraming nahita sa pera namin. Yun po totoo ngayon. Ubos na naman po ang pera ni Juan de la Cruz. Ubos na ubos at gamit na gamit po yata sa pamumulitika para sa hinahangad nilang kapangyarihang ayaw mawala sa kanila. Kaya lang mga Pilipino, hindi po tayo tangat bobo. Dito po ba tayo maniniwala sa Pangulo na ang binigay sa ating paglilingkod sa loob ng 3 taon, pamumulitika sa mga Duterte? Issue ng droga sa kanya at sa kanyang pamilya? Issue ng napakaraming korupsyon? Pati institusyon ng Kamara at Senado, napakaraming issue ng korupsyon? Walang investigasyon? At ano ang ipagmamalaki ng Pangulong Marcos para itaas niya ng kamay at sundin siya ng taong bayan? Sige nga. Puro pera ang issue sa kanya. Confidential fund pa nga lang niya. Malaking problema na pagka inimbestigahan saan niya dinadala ang 4.5 billion every year confidential fund. Wala pa yung mga kinuha nila sa mga ahensya na nagko-contribute tayo. Pati ginto natin. Ibang klase ka, Pangulong Marcos. Bilib na bilib ako sa'yo. Ang maniniwala na lang sa'yo at ang papalakpak sa'yo, Pangulong Marcos, komento na inyong lingkod, yung nakikinabang po sa inyo. Yan na lang po. Social media, baka meron dyan mga media, mga korap na politiko di umano. At syempre, mga loyalist. Kasi karamihan naman po talaga, pag loyalist ka, syempre bulag ka. Bulag po yan Lalo po yung nakikinabang sa social media, ay tuwan-tuwa po yan. Pag pipiestahan po nila yan at talagang sasabihin po ng mga detractors po na talagang mga attack dog po nila sa mga Duterte ay mga inutusan lang kayo na bumili ng suka ang ipinantapat po sa bagong Pilipinas. Ang tanong, wag lang madadaya at talagang gagamitin ang ating COMELEC para po sa sinasabing malawakan dayaan. Wag naman sana magamit ang COMELEC sa malawakan dayaan kasi sa komento ko po, tanging yun na lang po ang pag-asa nila mga kababayan. Dahil taong bayan ay gising na. Galit na po ang taong bayan sa nangyari po ng 3 taon. Lagana po lahat. Wala pong nagawa. Lalo po sa mga pangako ng Pangulong Marcos, yung kanyang bagong Pilipinas. Lahat tayo ay magkakaroon ng magandang buhay,
murang bilihin, lalong bigas, murang mga bayarin natin, kuryente, tubig, telepono, at marami pang iba, murang pamasahe, at napakaraming pinangako sa atin. Minangako pa nga, lahat daw tayo i-aaseso at yayaman pa di ba? At nangako rin na build, 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 better more. Ang nangyari, puro maintenance at puro groundbreaking na hindi naman matatapos ang kanyang proyekto. Paano matatapos? Wala naman budget. Hindi mo naman pinopondohan. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, 6 na taon, napakaraming natapos, mga kababayan. Pero itong administrasyon na ito, mas marami po yata di umano silang nawaldas na pera. Hindi naman po yata nawaldas. Mukhang nailagay lang po sa mga kanilang mga bolt. Di umano. Ganun po ang naging proyekto po yata. Kaya mga Pilipino, gising na po tayo. Lalo po si Kamanong, gising na gising. Hindi po ako binabangungot. Hindi po katulad ng Pangulong Marcos. Mukhang hindi niya po alam. At hindi po yata niya nararamdaman na at manhid na po yata ang Pangulong Marcos sa mga sinasabi niya. Lahat po ng sinabi niya speech dito po sa kanilang rally, proclamation rally, ay puro po patama sa kanila. Real talk. Puro po patama mismo sa kanila at lalong-lalo po sa Pangulong Marcos. Sa kanya po lahat tumama ang lahat ng sinabi niya, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po. Ayan po, nakita na po natin. At talagang nagmalaki pa ang Pangulo at nilait po ng nilait ang kanilang makakalaban, lalo sa ang kanyang mga pambato. Wala raw pong binatbat ang pambato ng oposisyon sa kanyang pambato. Totoo naman po yun. Wala pong binatbat, lalong-lalo sa korupsyon. Walang binatbat sa mga salita lamang, wala sa gawa. Wala talagang babatbat dahil sanay na sanay sa pangakot salita At sanay na sanay sa korupsyon. Di umano. Di ba? Ngayon po, gagawin na lang po natin mga kabayan. Bantayan po natin ang COMELEC. Magbantay po tayo at magmasid, mga kabayan, kasi ang pera po natin, di umano ay gamit na gamit po. Gamit na gamit po. Gagamitin po yata ang pera ng bansa, mga kababayan, para po sa mga ambisyon, kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Bantayan po natin at maging matalino na po tayo sa pagboto. Kung ayaw po natin, lalo tayong mawala. Mawala na ng kinabukasan ng ating mga anak. Yung mga susunod na henerasyon, ganito lang gagawin sa yung pamumulitika, ganitong paglilingkod, imbis na paglilingkod, problema ng bayan na solusyonan, puro pamumulitika, mga kababayan, ang binigay sa atin. Ang binigay sa atin, laganap na korupsyon, laganap na droga, laganap na krimen, di ba? At laganap na kahirapan, napakamamahal na bilihin. Sa kakarampot, nakita. Ano na nangyari sa pangako nila? Itataas daw sweldo. Panahon ng halalan. Paano itataas ang sweldo? Break na sila. Recess na. Tapos na ang 19th Congress. Unbelievable. Sanay na sanay talagang mangako ang mga hinayupak na ito. Di umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maging matalino po tayo mga kababayan. Huwag na po natin silang pabalikin muli. Subok na po natin sila at nakita na po natin ang paglilingkod nila. Paalam po. Sa muli po. Ingatan nawa. Bye-bye.